Good day and Sir Pineda, no? Ito na yung aparato mo na 3 kilowatt 12 volt system, no? So working na yan. So battery is 13 volts. Then meron tayong 61 watts na load, no? Ayan. Okay. So harvest natin is 253 watts. Okay. So 12 volt system as you requested, no? 12 volts ang battery mo, no? So 100 Ah, pwede ka mag parallel. Yan, dalawa. Okay. Then yung sabi mo nga yung battery mo is 12 volts, mataas 160 ata, 180 kung di ako nagkakamali, no? So yun, pwede dito yan, 12 volt system ang ginawa natin dito. So 12 volts ang input, 220 volts ang output. Okay. So pasip ko sa ito mamaya, sir, no? So konting tutorial lang, no? So pagpapatayin natin ang aparato natin, uunahin mo is yung solar panel. So pakita ko sa iyo, no? Unti-unti mo babawasan yung harvest natin diyan. So yan, then yung pangalawa, okay. So 0, 0, yan ang una mong i-off. Then siyempre yung load mo, tanggalin mo yan, no? Tanggalin mo, then yung battery, yung mismong yung yung breaker ng 220 volts, no? Para sa bahay lang natin yan. Then sa inverter, kahit huwag mo nang patayin yan, okay lang yan. Then yung mismong breaker ng inverter, okay? So lagyan ko ng marking mamaya to, no? Kung di ko malimutan, sir. So ito, battery naman. So breaker ng battery, okay, yan. So ganun lang, no? Pag dumating sa aparato mo, so may kasama na itong battery cable, yan, ito. Parallel lang din yan kung isa battery mo, so ito lang gagamitin mo, ganyan. Then positive to negative, color coding tayo, no, sir? Nakikita mo yung mga red na yan is positive, then black is negative. So kaganoon din sa parehas sa solar panel, no, din sa battery, sa inverter. So color coding din yung wire natin, no? Red is positive, black is negative. So napakadali lang i-install niyan. Kayang-kaya yan. Kung hindi nyo kaya, pwede kayo mag-hire ng local electrician. Pwede tayo mag-chat or video call. So naisalpak mo na yung solar panel mo, no? Yan. Meron ka na kunwaring PV cable na binili, nilagay mo na dyan. Okay. Then positive to negative, okay na. So unang ipapower mo yung mismong yan, battery. Okay. So, magdi-display yung MPPT natin dyan. Initialization. Okay. So, 0, 0 ang PB. O yung solar panel, no? Then, apat lang naman makikita mo dito yung display dito. Ito yung solar panel. So, voltage ng solar panel, wattage, no? Pag dinown mo yan, so, yung fault error. So, 18. Ibig sabihin walang solar panel. Then, itong temperature ng MPPT. So, automatic blower, gumagana yan, no? After mag 45 degrees, magbo-blow yan. Then pabababain niya yung temperatura. Hanggat hindi pa umabot ng 45, hindi pa gagana yung blower. Okay? So, then voltage ng battery. Okay? So, yun yung voltage ng battery natin dito, 12.9 volts. Okay? Then ampere, harvest ng ampere yan. Okay? So, yun lang naman, apat lang yan. Then naka-program na to para sa LiPo4, no? So set natin, tingnan natin, papakita ko sa iyo, no? Yan. So yan, timer lang yan ng 12 volts dito, no? Hindi naman natin gagamitin 'yon. Then LO4, ibig sabihin LiPo4 4 series na battery pang 12 volt system. So dahil apat ang cell nito, kaya LO4. Okay? So 'yon, itong inverter mo, okay? Variable ang speed ng blower, no? Once na uminit, saka magbo-blow. Then kung malakas ang load mo, lumalakas din yung blower. Okay? So 12 volts ang input, 12 volts dito, then output is 220. Dito ka na maglalagay ng appliances. So watt meter, yan yung diyan makikita yung wattage ng load mo. Okay? So power na natin, no? So meron na tayong, so pag escape lang nito, no, lalabas mo lang ulit, pipindot mo lang yung program. Punta ka na sa display ng harvest ng solar panel. Okay? So naikabit ko na yung 550 watt solar panel dito, tsaka isang dalawang 160 watts na naka-series, no, para maging 320, no. Yan. So power natin isang solar panel, makikita mo yan. Mag-harvest na yan. Meron, di ba? Then yung pangalawa, madadagdagan pa yan. So tumataas. Okay. So pwede kang maglagay dito na isang single na 615 watts. So yun lang pinaka-max. Ang pinaka-max is 720 watts, no. So pwedeng combination nga, pwedeng dalawang 300, dalawang 350, so bahala ka. Pero mas maganda, makakatipid ka is isang single na 720 watts. Kung meron, wala is 620 or 615, pwede rin. Meron akong link, pwede mong orderan sa solar panel, pati sa battery, no, sir. Okay, tapos na tayo dyan. Nagcha-charging na yung battery mo, no. Kikita yan, yung icon, then yung mismong
wattage yan, harvest mo yan. Nakukuha mong kuryente, 245 watts from the solar panel, papunta sa controller, ipoprocess ng controller, papunta sa battery. Kaya tumataas yung voltahe mo dyan, no? Makikita mo dyan. So, ayan. So, ang battery mo is 13.1 while charging yan, no? While charging. So, yung rest voltage kanina is 12.9. So, nakapahinga ngayon. So, pabuhayin na natin yung high side natin, no? Yung 220 volts, no, sir? So, ito yung breaker ng AC natin, no? Breaker ng inverter. Tapos magiging AC, no? From DC to AC. Okay. So, makikita mo dyan, hindi pa nag-on yung LED red. Sabihin, wala ka pang kuryente dito kasi ang requirements para mapa-under yung inverter natin ay 13.2. Okay? So, kailangan i-charge mo muna yung battery. So, medyo matagal pa yan. Pa-charge mo pa yung battery hanggang umabot ng 13.2. Okay? So, sa ngayon, testingin na natin. Pwede naman natin i-manual, no? Para hindi na tayo mag-antay na matagal. Pindutin mo lang tong right button. So, ang right button mo, ang mismong reconnection is 1.7 plus 11.5 sa cut-off, no? So, equals 13.2. So, ang reconnection mo dito is 13.2 bago umilaw yung LED red. So, pwede nga natin i-manual. Pindutin lang natin mabilis itong right button. Ayan, adjust natin ng temporary. Then, ibalik mo na lang sa 1.7, no? So, okay na. Meron ng LED red. Ibig sabihin, gagana na yung inverter mo. Ayan, meron na. May power na yan. So, 220 volts na yan. Then, sa battery, 12.8. So, walang problema. May difference yan dahil dumadaan yung kuryente dito. Nababawasan pagdating dito is 12.8 na lang. Walang problema yan. Hanggat maandar yung o tumataas yung voltahe mo, goods yan. Then, ito yung mga wattage natin, no? So, saksak natin uli yung load. So, ang load ko dito isang electric fan, then sa ilaw sa loob, no? Ayan. Okay, ayan. So, naka-off pa. Ayaw pang gumana, di ba? So, kasi may breaker din yung outlet natin. So, lagyan natin. Then, yan. Nag-reading na yung mismong load. Okay, nandar na rin yung electric fan ko. So, pasip ko sa ito mamaya-maya, sir, no? Sir Pineda, salamat sa pagtitiwala uli. So, pwede naman tayo mag-chat or video call. Add friend tayo. Then, sa GC, add din kita. Salamat ulit sa pagtitiwala, Sir Pineda. God bless.